Hello. Magandang araw. Welcome to my channel. Ako nga pala si Mystico Moreno, or in short, mismo. At dito sa aking channel, we will manifest love and light. Sa inyong Tagalog love reading, ngayon na mismo. So, cleanse lang natin itong area dahil ako'y nasa ibang lugar. Pero habang may free time, gagawin ko kayo ng inyong love reading. At itong love message na to ay para sa lahat ng air signs, Gemini, Libra, and Aquarius. So, hello sa inyong air signs. Lalo na Gemini season ngayon. Usog ko lang ng konti ang camera. Gemini season ngayon. Okay, kaya happy birthday sa lahat ng Gemini. Oops, sorry, adjust ko lang yung camera. Tumatama siya sa mesa. Okay. So, happy birthday sa lahat ng Gemini. And gusto kong magpasalamat sa lahat ng air signs, Gemini, Libra, and Aquarius na patuloy na suporta sa Mystico Moreno channel. Sobrang appreciated po. Sana patuloy nyo pong suportahan by liking this video and commenting below. It really helps the channel grow. Sa mga bago, if the readings connect and resonate and gusto nyo pang makapakinig at makapanood ng mga love messages from this channel, subscribe na po. Supportahan nyo po. It's our energy exchange. So, ayan. Para continuous din ang paggawa ko ng love reading and yung growth ng channel. Kapag nag-grow ang channel, mas marami pa akong magagawang love readings para sa inyo. So, maraming salamat po sa suporta. And gusto ko lang i-remind ang lahat that this is a collective and general love reading, so it may or may not resonate with everyone. Take whatever resonates, leave the rest behind. Kapag hindi talaga, huwag pilitin. Abangan nyo na lang yung mga susunod ko pang love reading. Baka isa doon ay mag-resonate na sa inyo. Or panoorin nyo yung mga past videos na na-post ko na dito sa channel. Baka isa din doon ay mag-resonate sa inyo. Dahil ang tarot and oracle readings naman talaga ay timeless. Better yet, book a personal private reading sa akin. Nasa description box lang naman ng aking email address. So, message lang kayo. So, what we'll do is yung 8-card spread, kung saan bubunot ako ng 8 cards from the first deck and 8 cards from this deck, and then interpret natin siya. Tapos, 2 cards from the oracle deck for the advice from the universe. Okay, sige, tingnan natin ano yung energy na masasagap ko from the air signs at ano ang inyong love message ngayong kakapasok lang ang buwan ng Hunyo, diba? 6th month of the year na. Ang bilis. So, I'll get the 6th card then. And let's see, ano ba ang, 10 of Wands, ang inyong love message. 10 of Wands and 6 of Cups. Okay. So, I can see here that merong someone na very dear to you from the past na medyo bumabalik sa present. Either memories come back. So, parang nagre-reminisce kayo, you feel nostalgic. Pwede rin talagang bumalik siya from the past and gusto makipag-reconcile sa inyo. But it's becoming burden on your end kasi hindi mo sigurado kung gusto mo pa siya talagang bumalik sa buhay mo. I can see here na you've moved on from this person. However, nung bumalik siya, parang nagdalawang isip ka na, ay, gusto ko pa ba siya? Ay, nakapag-move on na ba ako? Ay, fully healed na ba ako? May ganong energy akong nasasagap from your end. Maybe because, syempre, minahal mo itong person na to. I don't know yet ano yung nangyari in the past. Why there's a separation. Pero, ayun, may nagbabalik from the past. Either an ex or an ex-lover or someone na hindi natuloy or naudlot na love story. Tapos, bumabalik siya to redeem himself or herself or itry ulit ituloy yung naudlot na love story na yun. Pero tingnan natin paano yung magiging kaganapan dito. Okay, death card. Yeah, I think you've moved on din talaga. Pero let's see.
Okay, Knight of Cups. So, Death card and the Knight of Cups. So, I can see here na um, nag-transition ka na actually from yung pagiging hurt from the past, from this person, kung meron man na hindi pagkakaunawaan before. Ayan, medyo healed ka na. And with the Knight of Cups showing here, nagmo-move forward na when it comes to your emotional aspect ng life mo. So, although, nung bumalik itong, tinry bumalik nitong person na to, parang napaisip ka rin na bigyan mo siya ng chance whatsoever. Pero, tingnan pa natin ano yung mga cards na mag-unfold. Okay? Pero I can see here na na parang nag-shift ka na to the next level. Parang hindi ka na yung dati rin na parang easily nagja-jump dun sa relationship pag nag-sorry yung person or bumalik siya. Parang goods ka na. So, tapos na rin, nakita ko dito na actually tapos na yung healing journey mo. Kaya, nung bumalik itong person na to, parang hindi naman sa nagulo yung mundo mo, pero medyo may konting shake up sa life mo at the moment. Parang hindi mo actually din na-expect na magpaparamdam or magpapakita pa ulit tong person na to kasi. Okay, Three of Wands. And Page of Wands. Okay. Wands na naman. Okay. So, I can see here that medyo may baguhang prospect sa life mo. Kaya din siguro naguluhan ka kasi medyo nag-invest ka na dito sa new person with the Page of Wands here. Page of Wands kasi may energy siya na something fresh, something new. And then, since it's the Suit of Wands, so it's more on the passion, the desire. So someone came to your life. Tapos, Three of Wands is a card of romance din Card of some kind of adventure, ganon. Pero more on, ang nakikita ko dito is, there's a new romance na currently nasa life mo. Tapos, ayan, may nagparamdam from the past na hindi mo in-expect. Tapos parang, ginugulo niya ang maayos mo ng love life with the other person. Pero, again, nasa sayo naman kasi yun kung entertainin mo siya. Pero, let's see, ano pa yung mag-unfold. Okay. Eight of Swords. Oh, okay. And Seven of Pentacles. Okay. So, I can see here na medyo itatry nung person na to na parang magpaawa effect or to get your attention again. May mga gagawin siya na papalabasin niya na siya yung naging victim din sa past relationship na for you. Kasi here with the Ace of Swords, medyo yan yung yung card of pa-victim na parang feeling niya wala naman talaga siyang mali sa relasyon. But and na medyo parang na-hurt siya ngayon na nakikita that you're growing and you've grown into a better version of yourself with the Seven of Pentacles showing up here. And lalo na nakita niya ngayon yung bagong version mo, para mas lalong nagka-interest siya sa'yo or nagbumalik yung interest niya sa'yo dahil you're no longer that kind of person na na-meet niya or nakarelasyon niya in the past. Okay? Okay. Ayan. Ace of Swords. And Queen of Pentacles. Ayan. With the Ace of Swords here, there's a fresh start
something, parang there's a conversation, may initiation from this person na nagbabalik. Tatry ka niya kausapin or baka may dumating na message sa'yo, text message, ganun siya una nagparamdam or nagpakita. And sabi niya, if you and him or her can talk again or have a catching up. And nakita ko dito na na this person still cares for you. Hindi ko alam ano yung mga issues niya in the past. Hindi ko nakikita sa spread na to. Pero may nangyari. I mean, kayo na lang dalawa nakakaalam nun. Pero may mga issues siya in the past na gusto niyang i-clarify. Gusto na niyang aminin with the Ace of Swords here. Something, some honest conversation is about to happen. May mga gusto siyang i-reveal mainly because gusto ka pa rin ng person na to. Okay. So, the Hermit. Okay. Is na naman. So, the Hermit. So, parang nangyari kasi, di ba, nagkaroon ng separation. Kaya siya nawala din sa life mo. Parang ginather muna niya lahat nung parang nag-reflect muna siya, tinry niya muna mag-grow din away from you. But at the same time, you also nag-grow kasi like here with the Seven of Pentacles nga sabi ko kanina, nakita niyo yung better version or new version of you. And pero ikaw, syempre, kakabalik lang niya, hindi mo pa din sigurado nagbago na ba tong tao na to. But nagkaroon ng hermit mode itong person na to, means na nagkaroon ng no contact, talagang hindi siya nagparamdam. Kaya hindi mo na-expect na bigla siyang babalik at magpaparamdam, di ba? Pero, ayun, with the Ace of Wands here, yung pagbabalik niya is the intention of trying again. Okay? Pero, as of the moment nga, may someone new kasi in your life. So, medyo magiging, hindi naman magulo, pero may mga choices kang kailangan gawin. Kasi nafe-feel ko rin dito na may konting-konti, kahit nag-shift na yung nagkaroon ng death card, nagkaroon ka na ng transition. Nung bumalik siya, parang biglang, hindi ko sure. Pero, tingnan pa natin. Yeah, kasi, naging super sad tong person na to eh. Nung nagkaroon siya ng separation with you. And here with the Temperance card nga, medyo nagkaroon, parang nagkaroon siya ng realization. And naging yung dahil nga tinry din niyang i-balance yung situation na meron siya before. Pero dahil sa sobrang sad niya, sa separation with you, ayun, gusto niyang ibalik actually gusto niya ibalik yung nakaraan eh, na pero hindi na siya talaga din possible kasi you're a better version or a new version of siya. Hindi ka na rin yung dating person na naging karelasyon niya. Possible din na nagbago na rin siya. And some more ngayon, there's a new person in your life. Kaya I think aware naman tong person na to dun sa new lover or new connection na meron ka. That's why lalo siyang nasad. Mas lalo siyang nasad nalaman niya na pagbalik niya. Akala niya, ini-expect niya kasi na pag bumalik siya sa life mo, you're still not necessarily nag-move on, pero parang nandiyan ka pa rin to welcome him or her back with open arms. Pero, ayun. So, parang ngayon, out of sadness, may tendency pa nga to na parang, alam mo yung mga maririnig mong statement na willing daw siyang maghintay or sige, take your time para pag-isipan yung mga bagay-bagay, ganun. So,
And yes, mukhang may matinding kang kailangang pag-isipan. Kasi you've also invested already with the other person. And medyo mahirap siya, di ba? With the Four of Swords here, medyo magiging determined itong person na to win you back. And itatry niya talaga na i-redeem yung sarili niya. With the Judgment card showing up here, Judgment card is a card of asking forgiveness, wanting to redeem himself or herself from the wrong things or yung mga hindi, not necessarily niya nagawa, pero may mga hindi niya nagawa in the past, nung kayo pa. So, ayan, meron kang matinding desisyon na kailangan gawin. Would you entertain this? Or really move on with the new person in your life? Pero, di ba, you really have to sit and contemplate and kailangan mo siyang pag-isipan ng mabuti kasi dalawang tao yung pwede, isa dun sa dalawang tao ang masasaktan mo talaga dun. Yeah. Pero follow your heart. Kung sino yung talagang mahal mo or gusto mo in your life. Diba? Pero tignan natin. Ano yung advice ni Universe sa'yo? So, let's pick 2 cards from this. And I think yun yung mag-answer. What you should do. Okay? But this is a general and collective reading again, and don't rely on general and collective love readings. Okay? Use all readings, kahit sa akin or sa ibang readers, with discernment. Okay? Si Love. Follow your heart. Kasasabi ko lang. And dreams. Yeah. Balikan mo. Ito. When you have time, upuan mo to, meditate on it, balikan mo, ano talaga yung pinag-pray mo na kind of love. What you manifested, what you prayed for, you asked for, what is that dream, love, or lover, kung person yung inner mo, or the idea of the romantic relationship that you wanted in your life, balikan mo yun. Kung sino doon sa dalawang tao na yun, na ngayon meron kang present at meron nagbabalik, sino yung nag-a-align doon sa love and dream na nasa puso at isipan. Okay? And that will help you and guide you to the choices or the choice that you will make. Okay? So, sana nakatulong itong reading na to. Abangan nyo na lang yung mga susunod ko pang love reading. Dito lang sa aking channel. Ako nga wala muli, si Mystico Moreno. Or in short, mismo. Kita-kits. Ingat!